Magandang hapon po. Ngayon po ay maulan. Ngayon po ay araw ng Sabado. Nandito po tayo sa school ngayon. Nagaling po tayo sa biyahe kanina. Kagabi pa ako sa biyahe. Dumating po ako rito mahigit ng alas 10 ng umaga. Ngayon po ay sa school ako niyan. Ngayon po, umulan po. Araw po ng Sabado, umulan. Meron po ako sa dragon fruit dito. Yung dragon fruit na to, sakto po sa Luna Sinog. Yan. Nag-isa na lang po yan. Kasi nga po ito, harvesting ko na po itong aking ugat dito kasi po nasisira na yung plastic yan. Harvesting ko na po yan at itatanim ko na po yan sa balde na may lupa. Yan po. Lalagarin ko lang po siya dito. Yan po, lalagarin ko po siya dyan. Lagarin bakal po ang gamit ko para hindi po siya masira. Ayan. Hindi po siya tatagayin. Lagarin po gagamitin ko. Po, nalagari ko na siya. Yan po yung pinanggalingan niya. Bali, pangalawang paugat na po dito sa puno na to. O, ayan po, maganda po ito. Magulang na po yung puno na to. At ito po ay mabilis magbubunga. Ayan po yung mga ugat. Nakita nyo? Kulay puti yung mga ugat niya. Ililipat ko po ito ngayon sa balde na may lupa. Bali, yan po, umuulan. Tayo po ay sisilong muna. Doon po tayo sisilong sa may classroom ni Mrs. Kasi po andun po yung balde na nilagyan ko ng lupa. Umulan-ulan lang. Yan po, nakaliliw na tayo. Ang ganda po ng ugat. Buhay na siya. Ganda. Ito na nga po yung balde na nilagyan ko ng lupa. Bali ito pong nagiging ng lupa na to, ito po ay laman po ito ng nyug. Nyug po ito na nabulok. Yan. Parang ito po, ganito rin po. Nyug din po na bulok yung ginamit ko dyan. Kaya po yan, mabilis pong tumubo, mabilis sumaba yung ugat. Hindi po lupa yan. Yan po ay nabulok na nyug na naging lupa. Yan. Yan po yung gagamitin natin dito sa balde na to. Ganun din po yan. Yan, pinipino ko lang po ng konti. Bali nga po, sa mga nakapanood ng vlog ko na to, yung vlog ko po dito ay kung kailan ko po ito ginawa. Siguro po, baka mga 2 months na po nakakaraan. Ginawa ko yan. Maybe 2 months or 3 months. Hindi ko matandaan. Yan, ganda. Buhay na buhay. Ang daming ugat. Ang haba. Bali nga po, ang ginamit ko po dyan sa pagpapaugat, gumamit po ako ng sabila. Yun. Aloe vera o sabila. Binalatan ko po dito. Tapos binigyan ko ng sabila, binalutan ko ng sabila, at saka ako binalutan ng lupa at saka plastic. Ayan po. Bali po, dudurugin po natin to. Pagka nadurog na, at saka natin itatanim. Yan. After po maitanim yan, lalagyan ko po siya ng brace na kahoy para hindi po siya magalaw kasi nga po maraming bata dito, para iwas galaw po. Ayun, ganun ang gagawin ko sa kanya. Iwas galaw. Ayan po, kukuha po uli ako ng sabila. Gagamit po ako ng sabila. Lalagyan ko po yung pinakataniman para mabilis po siya maugat at para po siya mabilis lumaki at sigurado pong buhay siya. Ayan po. Ito po yung mga sabila o yung aloe vera. Sabila po ang tawag namin dito, pero yan po ay aloe vera. Ayan. Maganda po talaga ito sa pagpapatubo ng mga halaman o sa pagpapaugat. Yan, dyan ko lang po siya lalagay sa gitna na to, sa hinukay ko na yan. Yan, nakikita nyo. Napakaganda ng lupa kasi nga po ito po ay puno ng nyug na nabulok. Yan, ganda po ng lupa, no? Gugupitin ko po itong sabila dyan para dyan po kakapit yung ugat niya. Napakaganda po niya. Yan po yung sabila, nagupit ko na siya. Dito po ilalagay yan. Dito po ilalagay ngayon yung bayabas na aking pinaugat. Yan. Yan po yung una niyang kakainin. Sabila or aloe vera. Sabila or aloe vera. Yan. Yan po ibabalatan na natin itong ugat. Nakapakaganda. Ano ba? Yan.
Yan po, natanggal ko na yung tali. Yan, ang ganda po ng ugat. Yan po yung ugat ng bayabas. Yan nga po yung naging produkto na ginawa ko, na nilagyan ko ng sabila or aloe vera. Napakaganda po ng pagiging pagpapatubo ko. Yan, maganda. Wow. Buhay na buhay po yan, oh. Ang ganda. Yan po yung tamang papaugat pala, kasi nga po ito po yung unang pagpapaugat ko lang. Successful naman po kasi nga ginamitan ko nga po pa siya ng aloe vera. Ang ganda. Tapos nga po, ilalagay po natin siya dyan. At saka natin siya tatabunan. At saka ko po siya tutukuran. Bali yan po, kailangan po natin ilubog lahat ng ugat na yan para hindi po siya mainitan o malanta. Ilubog po natin dyan. Yan. Ayan po, hindi mo po kailangan siksikin masyado yung lupa para hindi po masaktan yung ugat. Ganyan po yung tamang papaugat. Ang gawin po natin yan dyan, kukuha po ako ng kahoy na pang i-brush ko po dito. Kahit isang kahoy lang po, may brush ko dito ay okay na. Mabubuhay na po siya dito. Ayan, ang ganda. Buhay na buhay yan. Wow. Ayan po, nakakuha na ako ng kahoy. O sanga ng isang kahoy po ng kahoy. Tapos yung po yung gagamitin kong tali ay yung ano lang, yung straw na malambot lang po ito para hindi po masaktan yung puno. Ito, malambot lang po ito pero matibay. Ayan po, naiayos ko na yung sanga ng kahoy. Ayan. Naiayos ko na yung sanga ng kahoy. Ayan po ay aking itatali ngayon dyan. Dalawang tali lang naman, isa dito at saka isa sa baba para maging matatag, para hindi po siya magalaw. Yan po, para dire-diretso po yung kanyang paglaki. Yan. Ito po yung guwapol na pinasanga ko dito sa Santo Cristo Integrated School. Bali ako rin po yung may time nito, kaya ako rin po yung nagpapasanga. Ayan. Bali pangalawang pasanga na po ito. Meron na siyang dalawang tali. Ito po ngayon yung matatag na, kaya okay na po yan. Ngayon po didirigin ko siya para kahit pa paano naman meron pa rin siyang tubig-tubig, pero basa na rin po itong lupa. Dirigin ko pa rin po ng konti. Yan, konti lang naman. Dirigan ko na po siya para lang maano yung aloe vera o yung sabila. Yan, nadali ko na po siya. Isang baso lang po tubig, okay na. Tapos po dito lang po siya ilalagay sa harapan na to para hindi siya direktang mainitan at hindi siya maulanan. Mahangin na lang po siya pero hindi siya direktang mainitan. Yan. Kasi nga po ito ay bago lang, kaya kailangan po ito ay nakalili muna. Ayan, ang ganda. Ito nga po pala yung mga puno ng guwapol ko dito. Ayan po, puro bunga po yan. Nakita niya may mga balot ng plastic yan. Binalutan ko yan para hindi siya makagat ng putakte. Ayan po, malaki na po yan. Oh. Marami po yan, marami. Halos lahat po ng puno ko dito ng guwapol ay may mga bunga. Ayan po. Meron pa po akong hindi nababalutan dito. Ayan pa. Hindi pa nababalutan yan. Ayan pa. Ayan po, wala po pong balot yan. Tapos meron pa rin dito, wala pa rin balot. Ayan. Ayan. Marami po sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala pa balot, 7. 7 pa po yung walang balot dito. Babalutan ko rin po yan. Maliit pa naman po sila. Ito po yung malaki na to. Ito po, malaki na po ito. Ano pa po ito? Mga 2 linggo pa po. Mga 2 linggo pa po ito. Ito po ay ano na yan. Hindi po, wala pong sira ito. Kasi nga po may balot sila. Hindi sila nakagat ng putakte. Ayan. Marami po sila. Ayan. Iba po talaga yung may tanim. Meron tayong inaasahan. Kaya po kayo magtanim din. Para po meron din po kayong asahan ng ganito. Katulad nito. Ayan. Simple lang pagkatanim po dito. Ito pong bayabas na to ay pinunla ko. Pinalaki ko. Itinanim ko. Tapos po ito nagbubunga na nga po ngayon. Bali nakapitas na rin po tayo dito. Kaya po inaalaga ko mabuti. Kasi nga po natikman ko na. Natikman ko na po itanim ko na to. Masarap po talaga. Kaya po iba yung may tanim. Kaya po iniganyan ko kayo na kayo po ay magtanim din ng ganito, guwapol. Ayan. Ang sarap, ang lalaki.